Let's create a content calendar in Notion. Gawin natin tong simple and beginner-friendly. First, lagyan natin to ng title, Content Calendar. Full width natin siya. So, click mo tong 3 dots and toggle on mo yung full width. For this planner, dalawang database ang gagawin natin. Gagawa tayo ng master calendar database and social media platforms database. So, gawa muna tayo ng master calendar natin. I-type mo lang /calendar and then click enter. Click mo tong new empty database. Lagyan natin to ng master calendar. And then i-hide natin yung database title. Click mo tong 3 dots and then click mo yung hide database title. Mag-add tayo ng mga property. So, pwede ka dito mag-add ng properties. Click mo lang tong settings and then itong edit properties. So, pwede ka diyang mag-add ng property. Or if you want, pwede ka din ditong mag-add. Gawa lang tayo ng page. And then, palitan natin tong tags. So, sa content calendar or master calendar database natin, syempre kailangan natin dyan publish date kung kailan natin ipopost yung content natin. Kailangan din natin ng kung anong format. Like Reels ba yan or Carousel ba yan. Tapos, kailangan din natin ng status. So, let's make it simple muna. Okay na muna tayo sa mga properties na yon. Ang gagawin natin, i-click mo tong tags, edit mo yung property, palitan natin tong multi-select ng select. And lalagyan natin to ng title na format. So, sa format, ang ilalagay natin dito ay Reels, Carousel, Video, Stories, ano pa, Photos. So, okay naman na tayo dyan. Pwede nating palitan ng kulay to. I-click mo lang yan and then change natin yung color. Okay. So, meron na tayong format. Mag-add tayo ng status property. So, click mo lang itong add property and then click mo tong status. So, sa status ng post natin, anong mga kailangan natin? Idea. Next, yung in progress, palitan natin yan ng ready to post. Ay. Tapos, mag-add pa tayo dito ng edited, tsaka filmed. Palitan ko lang din siya ng kulay. And then, dito sa done, palitan natin yan ng posted or published. Okay. Tapos, etong date, i-rename lang natin yan ng publish date. So, okay na tayo dyan. I-delete ko muna to. And, pwede kang gumawa ng template dito sa master calendar natin. So, click mo lang tong new template para every time na maggagawa ka ng content or mag-add ka ng new content, meron na siya dito sa ibaba. Kasi, di ba, pag content, kailangan natin dyan ng mga checklist o kaya title. So, pwede mo na yun ilagay dito para automatic na siya. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng sample, pero syempre, pwede nyo tong i-edit. So, nilagyan ko lang siya dito ng CTA, hashtags, caption, title, tsaka ng checklist. Pwede na rin natin siyang lagyan dito ng icon. Lagyan natin ng video icon. So, okay na yung master calendar database natin. Gawa tayo ng isa pang database, yung social media platforms. I-type mo lang /gallery, click enter, lagay natin platforms. So, dito natin ilalagay yung social media platform natin. I-hide mo lang yung database title, and then pwede ka din dito mag-edit ng property or pwede din dito sa settings. Okay, pakita ko naman sa inyo kapag dito sa settings tayo mag-edit. Etong created property, pwede mo na yung i-delete. Click mo lang delete property, delete. Delete mo na din tong tags, delete property. So, yung name na lang yung property na naiwan. Pwede mo din i-rename yan platform. Ay, ba yan? Platform. Okay. Mag-add tayo ng new property. Hanapin mo yung files and media. Tapos, dito natin ilalagay yung logo ng platform. And then, i-connect natin itong social media platform database natin dito sa master calendar database. So, ang gagawin mo lang, add new property ulit, and then hanapin mo yung relation. Hanapin mo yung master calendar database natin. Click mo lang yan, tapos itagal on mo tong two-way relation. And then, click mo tong add relation. Okay. Now, dito sa ating social media platforms database, pwede din tayo magawa dito ng template. Click mo lang tong new template,
And then, pwede nating ilagay dyan, let's say, yung mga resources. So, gawa tayo ng call out. Lagay natin dyan yung mga resources. Tsaka, pwede din tayo maglagay dito ng content ideas. Lagay natin siya sa toggle. Content ideas. So, ililist mo lang dyan yung content ideas mo. And then, pwede din natin i-customize tong page ng mga platforms natin. So, click mo lang tong new page. And then, i-hover mo yung mouse mo sa taas. Makikita mo dyan, customize layout. Dito sa right side, may makikita ka dyang page settings. Palitan natin yung simple ng tab. Tapos, kung ikaw lang naman gagamit ng planner na to or Notion dashboard na to, pwede mong i-off tong page discussions para malinis siyang tignan. And then, i-click mo tong heading, yung nasa taas. Tapos, pwede nating ipin tong logo para mapunta siya dun sa taas. Tapos, itong master calendar na relation property natin, gawin natin siyang minimal. To do that, click mo lang yan, and then click mo tong add to layout. Now, punta ka dito sa kaliwa, makikita mo dyan yung master calendar. And then, i-click mo tong 3 dots, punta ka sa advanced, i-click mo tong convert to relations group. Tapos, balik tayo dito sa right side, click mo yung master calendar. Dito sa show as, makikita mo dyan minimal. Para itong relation property natin, magkakaroon lang yan ng number ng kung ilan yung post mo dito. Hindi na siya hahaba yung listahan niya dyan. Papakita ko sa inyo yun mamaya. And then, pag hinover mo yung mouse mo dito sa tabi ng content, pwede tayo mag-add ng new tab. So, click mo lang tong plus, and then click mo tong master calendar natin. So, sa master calendar, ang gusto nating view by status. So, sample by status yung gusto natin. Click mo tong layout, palitan mo siya ng board. So, sa board view, nakagroup siya by status. So, iset up natin siya. Click mo tong arrow. And then, yung gusto nating makita na property ay bukod sa title ng content natin, pwede din natin diyang i-show kung anong format or kung kailan ang publish date. So, example ay yung publish date at saka yung title lang yung i-show natin. Now, punta ka sa filter, mag-add tayo ng filter. Filter natin siya by publish date. So, sa publish date, pwede mong piliin yung this week lang yung ipapakita niya sa'yo or this month. Pwede mo rin siyang isort. Click mo ulit yung publish date. Tapos, yung publish date, iset natin siya ng ascending. Okay? So, okay na tayo dyan. I-click lang natin tong apply to all pages. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinet natin. Pero for now, click muna natin tong settings. Punta tayo dito sa layout. Tapos, imbes na page content, yung card preview niya, palitan natin yan ng logo. Yung in-add natin kanina na files and media. Tapos, yung template na ginawa natin kanina, gawin natin siyang default. Set as default. Ganon din pala dito sa calendar database natin. Gawin din natin tong default. So, every time nagagawa ka ng template, kung gusto mo, automatic siya na yung lalabas, wala kang pagpipilian dyan na template, pwede mo na siyang gawing default. And then, dito natin ilalagay yung social media platforms natin. So, kung saan ka nagpo-post. Meron tayong Pinterest and ano pa, Instagram. Okay. So, ito yung sinet up natin kanina. Meron tayo ditong dalawang tab. Yung isa ay content, yung isa ay master calendar. So, sa content, nandito na yung relations property natin, which is yung master calendar. Kasi kapag nandito yan sa taas, hindi siya naka-minimal, maa-add ng maa-add dito lahat ng content natin. So, hahaba yung listahan mo dyan. Mas maganda na nandito siya. And then, yung isa ay yung master calendar. Ito yung ginawa natin kanina na board view by status. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura nito mamaya. Ginagawa natin to para mas organize yung content calendar natin. Tapos, nandito sa taas yung logo. Okay? Now, delete ko muna tong sample natin kanina. So, okay na tayo. Meron na tayong dalawang database. Lagyan muna natin to ng title sa taas. Gamit tayo ng heading 1. Type mo lang /H1. Click enter. Lagyan natin to ng master calendar. Okay. Sa baba naman, lagyan natin siya ng platforms na lang. Okay. May ituturo ulit ako sa inyong another feature ni Notion.
gawa tayo dito sa baba ng dalawang column. So, type nyo lang /COL, lalabas na dito, 2 columns. Yung another feature na ituturo ko sa inyo ay yung button. Para gumawa ng button, /button, click enter. Basically, ang purpose ng button na to, pag kinlik mo siya, magke-create siya ng action kung ano yung isa-set up natin na action. So, lagyan muna natin ng title yung button natin. Mag-a-add tayo ng new post. So, every time na i-click natin to, mag-a-add ng new post. Pwede tayong pumili dito ng icon. Piliin natin tong plus. And then, nakalagay dito, when button is click. So, anong gagawin niya? Click mo tong new action. And then, piliin mo yung add page to. Hanapin natin yung database. Click mo tong select database. And then, hanapin natin yung master calendar natin. Click mo tong master calendar. Tapos, pwede ka ditong mag-set na ng property. Pero for now, okay na tayo dyan. Pero kung gusto mong by platform na yung gagawin mong button, for example, pag kinlik mo to, new post na agad para sa TikTok. Halimbawa, ganon. Ang gagawin mo doon, click mo tong edit property, click mo tong platforms, and then piliin mo agad dito yung TikTok. So, para once na-click mo to, nakaset na agad siya for TikTok. Okay? So, for now, ang gawin muna natin ay for new post. So, delete muna natin tong property. And then, mag-add tayo ulit ng action. Click mo tong open page, and then click mo tong select page, click mo tong page added. So that way, pag kinlik mo tong button, magpa-pop up agad siya dito, pwede natin siyang i-edit right away. So papakita ko sa inyo kung paano yon. Click mo tong done. So try natin. Click mo tong button. Ayan, 'di ba? Open agad yung page na ginawa natin, yung pag-click natin. Ngayon, pwede mo na agad siya dito i-set up. Pwede ka nang pumili dyan ng platforms, lahat pwede mo nang i-set up dito diretso. Okay? Tapos pwede mo na din lagyan ng title dito. So ayun siya, 'di ba? So, okay na tong button natin. Sa baba nito, maglagay tayo ng list ng content pillars natin. Gamit tayo ng heading 3, lagay natin diyan content pillars. Tapos lagyan natin ng divider. Shortcut sa divider, by the way, ay 3 beses mong i-click yung dash. 1, 2, 3. Okay? Lagay tayo dito ng listahan ng content pillars natin. Gawin natin siyang bulleted list. Para magawa ng bulleted list, it's either itatype mo lang ay /bulleted list or yung dash and then space. Okay? Lagay natin dito, pillar 1. Dito mo ililista lahat ng content pillar mo. So, syempre, kailangan natin tong content pillar para consistent yung content natin. So, nandito siya sa taas para kita agad natin. I-adjust natin to divider. So, pag hinover mo yung mouse mo sa gitna, makikita mo yung gray line. Click and hold and then adjust mo lang siyang ganyan. Dito naman sa kabilang column, gawa tayo dito ng call out. Tapos, pwede mo ditong ilagay yung niche mo or yung main topic ng content mo. Lagyan natin yan ng icon. Ito. Tapos sa baba nito, maglagay tayo ng schedule mo kung anong type of content for that day. Gamit tayo ng table. Type mo lang /table, click enter. Lagay tayo dito ng platform. Gawin natin tong nasa taas na header row. So, click mo lang tong 6 dots and then toggle on mo tong header row. Palitan natin yan ng kulay blue. Okay. Tapos, i-adjust natin tong line. Pag nakita mo dito na blue, i-drag mo lang siya papunta doon. Okay? Dito natin ilalagay yung mga social media platforms. YouTube, TikTok. Tapos, sa kabila, lagyan natin ng day. So, dito ililist natin kung ano yung content type. For example, 'di ba pag nagpo-post tayo, meron tayong for educational, inspirational. So, dito natin yun ilalagay para meron kayong guide every time na magpo-post ka na, oh, for Monday, ang ipo-post ko ay educational, yung mga tutorials. Lagay natin dyan, educational. Educational, ano pa? Interactive.
inspirational, entertaining. Ayan. So, eto ay depende sa inyo kung ano yung type of content na meron kayo. Puwede din natin 'tong lagyan ng color. Click mo 'tong 3 dots sa gilid and then palitan natin 'yan ng kulay. Now, mag-setup na tayo ng mga kailangan nating view para dito sa master calendar natin. So, gawa tayo dito ng dalawang magkatabi na view. Yung isa weekly, yung isa monthly. Duplicate lang natin 'tong, calendar view, palitan natin 'to ng weekly. Tapos i-click natin 'tong layout, punta tayo dito sa show calendar as, and then palitan natin siya ng week. Tapos ilipat natin 'to sa kabila. So, i-click and hold mo lang 'tong weekly, lipat natin sa unahan. Dito sa calendar view, i-rename natin siya ng monthly. So, since yung title lang ang pinapakita niya, click natin 'tong settings, click natin 'tong property, visibility. Puwede mo ditong i-show yung format o kaya yung platform. So, show natin yung platform. So, title and platforms. Dito naman sa weekly, click mo 'tong settings, puwede nating i-show din dito yung platforms and yung status. So, meron na tayong weekly and monthly. Gawa pa tayo ng isang view nito. Click mo 'tong settings, tapos click mo 'tong copy link to view. Now, punta tayo dito sa baba nung calendar. Lagay tayo dito ng board view by status. So, paste natin dito yung link, tapos click mo 'tong link database view, and then click mo 'tong new calendar view, palitan natin siya ng board. Okay? So, naka-group na siya by status. Palitan natin 'tong name, gawin natin siyang status. Tapos, pwede din natin palitan 'tong icon. Pwede din tayong pumili kung ano yung gusto nating i-show. Let's say, platforms and publish date. Tapos, i-filter natin siya, i-hide natin dito yung published. Para once na na-publish na natin yung post, mawawala na siya sa status view na to. Piliin mo tong is not, and then check mo tong published. Para ang makikita lang natin na list of content ay from idea hanggang dito sa ready to post. Sobrang helpful nitong board view natin by status. Makikita mo agad yung progress ng content mo. Pwede mo lang siyang i-drag dyan kung na-edit mo na siya or kung ready to post na. Ngayon, sort natin yung publish date. Click mo yung publish date and then by ascending para sunod-sunod yung date niya. Lagyan natin to ng title sa taas gamit tayo ng heading 1. Lagyan natin ay status. So, since may nakalagay na tayong section title dito, pwede nating alisin to. So, click mo yung rename, burahin mo yung status, mag-space ka lang dyan, and ganyan ang itsura niya. So, may calendar tayo dito, may status view, andito yung platforms. Dito sa baba, lagyan natin dito ng mga na-publish na na-post natin. So, published content overview. I-copy lang ulit natin yung link ng master calendar natin. Click mo tong copy link to view. And then, i-paste natin dito sa baba. Click mo yung link database view. Palitan natin to siya ng table view. Tapos, click mo tong filter. Click mo yung status. And then, i-check mo tong publish or complete. Para ang lalabas lang dito ay yung mga published content na natin. Now, para mas organize siya, punta ka dito sa settings, i-group natin siya by published date. Tapos, etong date by, palitan mo siya ng month para makikita mo siya by month. And then, yung sort, palitan mo nung newest first. Mamaya na natin to siya i-set up pag nalagyan ko na siya ng sample content para mas maintindihan nyo mamaya kung anong magiging itsura niya. So, dito sa platforms, i-hide na natin tong yung logo at saka yung master calendar. Tapos, kuha tayo ng mga icon sa Nauticons. Dito tayo kumuha ng icon sa Nauticons. Palitan natin yung color ng white. Tapos, kuha tayo dito ng click mo lang yung icon na mapipili mo. And then, balik tayo sa Notion. I-click mo tong sa tabi ng YouTube. Click mo yung upload and then Control V. Tapos, save. And then, kuha naman tayo for TikTok. Copy mo lang siya ulit. Paste lang ulit natin siya dito. Click save. And
lastly for Instagram. And then, pwede tayong gumawa ng logo nito sa Canva. Para mag-add ng logo, i-click mo lang tong empty sa baba ng logo, tapos choose file. And then, i-upload natin yung logo na ginawa natin sa Canva. So, pwede nyo itong gawin sa Canva. If you want, pwede ko yung gawa ng tutorial, just let me know. And, okay na tong platforms natin. Now, i-design na natin siya. Lagyan muna natin ng color itong section title natin. Gawin natin silang blue. Click mo tong 6 dots sa gilid, tapos punta ka sa color, click mo lang yung kulay na gusto mo. And then, gawa tayo ng covers sa Canva. Pinalitan ko lang to ng kulay para match dun sa theme natin. Maglagay tayo dito ng frames. Maglagay tayo ng text. Pwede kayong gumamit ng ibang font. So, depende sa type nyo na font. Maglagay din tayo ng line. And then, since naka-dark mode yung dashboard ko, so, lalagyan ko siya ng itong shapes. Gawin natin tong black. Tapos, sakupin lang natin yung buo. Ayan. And then, edit natin tong transparency. Gawin natin siyang mga 20. Ayan. So, okay na yun. I-save lang natin siya as PNG. Tapos, i-add natin yung cover natin dito. Click mo tong add cover, change cover, and then i-upload natin yung ginawa natin sa Canva. Hintayin lang natin siyang mag-load. And okay na. So, may cover na tayo. Lagyan natin to ng icon. Sa Nauticon na lang din ako kukuha ng icon. I-paste ko lang dito yung icon and click save. White yung pinipili kong icon kasi naka-dark mode ako. Pero kung naka-light mode kayo, pwedeng black or gray. So, depende sa inyo. Pwede natin tong i-hide. Click mo tong 3 dots and then punta ka sa customize page. Off mo tong page discussions. So, okay na tong content calendar natin. Lagyan ko lang pala to ng line dito. Bawat content pillar para may divider siya. Gawa lang tayo ng line tapos i-drag nyo lang siya hanggang makita nyo tong blue. And then, bitawan nyo na yan dyan. Diba? Para mas maganda. Ngayon, lalagyan ko muna siya ng mga sample content dito para mapakita ko sa inyo yung itsura niya kapag ginagamit nyo na at saka para pakita ko din kung ano yung purpose ng mga ginawa natin kanina. Ay, nilagyan ko na siya ng mga sample content. Tapos, pinaltan ko lang yung card size nitong platforms natin ng small. So, punta ka sa settings, layout, and then dito sa card size, pinaltan ko lang siya ng small para maliit lang. Now, iset up na natin tong publish content overview. Pwede natin siyang i-filter by platform para mas organize siya. So, punta lang tayo dito sa filter, mag-add tayo ng platform, and then piliin natin siya per platform. So, click natin muna yung YouTube, tapos i-hide na natin yung platform dahil puro YouTube naman na to, i-hide natin yan. And itong status din, i-hide na din natin yan. Kasi, lahat naman ng nakalista dito ay puro publish na. Ngayon, i-rename natin to, palitan natin ng YouTube, and then palitan natin yung icon ng check. Okay? So, lahat ng na-post na natin na content for YouTube, nandito sila lahat. And then, i-duplicate natin siya, tapos lagay natin dito, TikTok. Palitan natin yung filter, imbes na YouTube, gawin natin siyang TikTok. Okay? Tapos, gawa pa tayo ng dalawa for Pinterest and for Instagram.
Okay. Ngayon, naka-filter na siya by platforms. Isang click mo lang, makikita mo na yung mga in-upload mo na dyan or mga publish na for Instagram, Pinterest, TikTok, and YouTube. Okay? Now, inside the social media platforms, makikita natin yung sinet up natin kanina. So, for this platform, pag kinlik mo tong this month, pinalitan ko lang siya ng pangalan na this month kasi 'di ba yung filter natin ay for this month. Makikita mo lahat ng content natin for this month. Pwede nyo rin palitan yung filter ng this week, so depende sa inyo. Mas organized siya kasi pag kinlik mo tong platform na to, may overview ka na agad ng lahat ng content mo na nakaschedule this month and kita mo yung progress niya. Kung nasa idea ba siya, kung na-record mo na ba siya, or kung published na ba siya. So, madali mo lang siyang makikita dyan or matatrack. Okay? And then, etong mga content or sample content na ginawa ko, sinet ko lang dito sa settings yung conditional color. Perfecto kung gusto mo may color coding ka ng by status o kaya by format. Halimbawa, iseset natin siya by format. Kung anong kulay yung sinet mo by format, yun yung lalabas dito. For example, yung carousel ay red. So, eto red siya, di ba? Pag tinignan natin yan, ang format niya ay carousel. So, para mas maganda, mas buhay, and may color coding yung content calendar mo. And that's it for your social media planner or content calendar. If you have questions, i-comment nyo lang yan dyan and follow me for more Notion tips and tutorials. Thank you!